Mapagpalang araw ng Panginoon sa ating pong lahat at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno at binubuo ng kapatiran na namumuhay ayon sa Ebanghelyo at nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Kami ay tinatag upang siya ay sambahin, lumago at maipahayag ang kanyang pangalan gamit ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang mga miyembro ng GFC ay nagpapasakop sa wastong gamit ng banal na salita sa tradisyon ng pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Maaari niyo pong basahin ang aming statement of faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita o bumibisita at kung kayo ay may mga katanungan, mangyaring lumapit sa aming pong reception table, sa likod po ito, sa tabi lang ng pinto at pagkatapos po ng ating worship service. Ikalulugod po naming bigyang liwanag ang inyo pong mga katanungan. Muli, mapagpalang hapon po. At sa ating pong pagtitipon ngayon ay ipagpapatuloy po ang ating pong pag-aaral sa 2 Korinto, Kabanata 13, mga talatang 10 hanggang talatang 5 hanggang 10. Ituturo po ni Pastor Rafi. Tunay nga po na ang Diyos natin ay walang hanggan, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, at siyang nakasasaklaw, nakasasakop sa lahat ng panahon, pangyayari, maging sa mga kaganapan sa loob ng iglesia. Kaya't karapat dapat lamang pong papurihan at itaas ang kanyang pangalan. Maaari po tayong tumayong lahat at umawit. Isang imaheng gawa ng kamay, ika'y hindi isang hiwagang likha ng nilalang, ika'y hindi nangangailangan ng tulong ng sinuman, ikaw ay Diyos, ang hari ng lahat. Ika'y hindi isang imaheng gawa ng kamay, ika'y hindi isang hiwaga, likha ng nilalang, ika'y hindi nangangailangan ng tulong ng sinuman, ikaw ay Diyos, ang hari ng lahat. O Panginoon, sa simula ng lahat, ika'y naghahari, ikaw lang ang Diyos. At kahit ngayon sa hirap at saya, ika'y naghahari, ikaw lang ang Diyos. Di nagbabago, di nagtitinag, di nagkukulang, ikaw lang ang Diyos. Di nagbabago, di nagtitinag, di nagkukulang, ikaw lang ang Diyos. Ang iyong kapangyarihan, walang kapantay, luwalas iyong pangalan, walang katapusan, ikaw lang ang karapat dapat mapapurihan, ikaw ang Diyos, ang hari ng lahat. O Panginoon, sa
naghahari, ikaw lang ang Diyos. At kahit ngayon sa hirap at saya, ika'y naghahari, ikaw lang ang Diyos. Di nagbabago, di natitinag, di nagkukulang, ikaw lang ang Diyos. Di nagbabago, di natitinag, di nagkukulang, ikaw lang ang Diyos. Si Kristo na siya pong manunubos ng iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo ay karapat-dapat po nating itaas at patuloy na luwalhatiin siya na lahat po sa atin. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own, a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my love. Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is you. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my love. Sa trono ng mahabaging Diyos, tayo po ay lumapit, kung saan tayo po ay makatatagpo ng patuloy na kapatawaran at paglilinis mula sa Kanya.
of steadfast love. By your great mercy, all my sin remove. Deeply ashamed for spurning you alone, I stand condemned before your holy throne. Though you want truth and purity within, I am unclean, conceived with inborn sin. Purge me with blood and wash me white as snow. Hide my transgressions, heal my broken soul. Create in me a spotless heart, I pray. Take not your spirit, cast me not away. Restore to me salvation's joy anew. Then I will teach the lost to turn to you. Save me, O God, with blood my hands are stained. Open my lips to praise your righteous name. Though you reject a faultless sacrifice, my broken, contrite heart you not despise. Lord, in your goodness, build up Zion's walls. Let not my sin tear down your glorious cause. May you delight in every sacrifice offered by sinners who have purified. God can be just and sinners justified. For Jesus bled, God's wrath to satisfy. My sins, the spikes that nailed Christ to the tree. God's love and justice there for all to see. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Mga awit, kabanatang 139, talatang 1 hanggang 12 at 23 hanggang 24. O Panginoon, sinisiyasat mo ako at nakilala mo ako. Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko, at ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan, at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin. Ito ay matayog, hindi ko kayang abutin. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat ako'y tumira, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay.
at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Kung aking sasabihin, takpan nawa ako ng dilim at maging gabi ang liwanag na nakapalibot sa akin, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo. At ang gabi ay kasing liwanag ng araw, ang kadiliman at kaliwanagan ay magkatulad sa iyo. Sisiyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Maanga Awit, Kabanatang 139 at talatang 1 hanggang 12 at 23 hanggang 24. Maaari na pong maupo ang bawat isa. Manalangin tayo, mga kapatid. Sa Diyos na napakatapat, Diyos na katotohanan, matuwid, at umiiral magpasawalang hanggan, ako at ang inyong mga anak, ang iyong simbahan ay nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsamba, ng aming pasasalamat sa iyo at sa iyo lamang. Panginoon naming Diyos, salamat po muli sa pribilehiyo na maka-fellowship, makasama ang mga kapatid na ito, makasalo sila sa pagkain ng iyong mga salita. Nawa po, O Diyos, ang mga salita mo ay patuloy na maglinis ng aming mga isip, ng aming mga puso. Patuloy, O Diyos, na maging liwanag sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. Nawa po, Panginoon o Diyos, maaliw kami, lumakas kami, at patuloy ang aming pagkatuto sa mga katotohanang ipinapaliwanag sa amin, ipinapaunawa sa amin ng banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid ko dito sa Grace Fellowship Church, na hanggang sa mga oras na ito, ay nananatiling tapat sa mga katotohanan mula sa inyong mga salita. Sana ganito kami lagi hanggang sa ikaw ay bumalik. Manatili kaming tapat sa iyong mga salita, hindi lamang sa pakikinig, hindi lamang sa pagtuturo, kundi Panginoon, lalo sa pagsunod at pagsasabuhay nito. Salamat po ng marami, ipaunawa-nawa ng banal na Espiritu ang mga talata na aming pagbubulay-bulayan. Gabayan niyo rin po at kaawaan ng inyong lingkod na siyang inyong napagtiwalaan na magpaliwanag ng mga talata na ito. Salamat po, Diyos, sa pag-iingat niyo sa bawat isa at nakarating kami upang, Panginoon, magtipon sa lugar na ito. Ito po, O Diyos, ang aking panalangin, maging yung iba naming kasama, maaaring nasa daan pa, ay parinihin niyo sila ng ligtas. Ito po ang aming dasal sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng ating Diyos. Ang ibinigay po sa aking talata na ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanatang 13, mga talatang 5 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Talatang 6. Ngunit ako'y umaasa na kami ay inyong matatagpuang hindi nabigo. Talatang 7. Subalit nananalangin kami sa Diyos na kayo'y huwag gumawa ng anumang masama. Hindi upang kami magmukhang nakapasa sa pagsubok, kundi upang inyong magawa kung ano ang mabuti, bagaman kami ay nagmistulang mga nabigo. Talatang 8, sapagkat kami walang magagawang anuman laban sa katotohanan,
kundi tanging para sa katotohanan. Sapagkat kami natutuwa kung kami mahihina at kayo'y malalakas. At ito naman ang idinadalangin namin na kayo ay maging sakdal. Talatang 10. Kaya't isinusulat ko ang mga bagay na ito, samantalang ako'y wala pa sa inyo, upang kapag ako ay dumating, ay hindi na ako kailangang maging mabagsik sa aking paggamit ng kapamahalaang ibinigay sa akin ng Panginoon para sa ikatatag at hindi sa ikawawasak. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita at makakaupo na tayo, mga minamahal kong kapatid, kay Hesukristo. Ang pamagat po nung mensahe, mga payo ni Apostol Pablo sa simbahan ng Corinto. Yung nauna nito ay babala. Ngayon naman ay yung kanyang payo. Mga kapatid, matapos pong tugunin ni Apostol Pablo ang mga paratang sa kanya ng mga duwag, paratang tungkol sa kanyang kahinaan, paratang sa di umano'y kanyang pagiging mapanghimasok sa kabanatang 10, mga talatang 1 hanggang 18, isinunod niya ang paglalahad ng ilang mga dahilan sa kanyang pag-angkin sa nais niyang tindigan ang kalayaang maglingkod na hindi humingi ng kabayaran, paglilingkod na may kalakip na pagdurusa. Kasama po diyan ang mga espesyal na pahayag na kanyang natanggap at maging ang mga makapangyarihang himala at pag-ibig ng Diyos sa kanya bilang apostol nito. Lahat ito ay itinala niya sa kabanatang 11, talatang 1, hanggang kabanatang 12, mga talatang 1 hanggang 18. At sa maghuhuli, nagtala siya ng mga pangaral na may kinalaman sa kanyang nalalapit na pagdalaw. Dito ay kanyang sinabi ang kanyang mga alalahanin, partikular sa kabanatang 12, mga talatang 19 hanggang 21. At isinunod na niya ang kanyang mga babala sa kabanatang 13, mga talatang 1 hanggang 10. Sa mga unang 4 na talata ng 2 Korinto, kabanatang 13, ipinahayag po ni Pablo ang kanyang ikatlong pagdalaw sa Korinto na nagbigay ng huling babala sa mga ayaw magsisi na mga nasa kasalanan. Na kung hindi sila tutugon ng tama, hindi niya sila palalampasin na panindigan nilang ito, sa paninindigan nilang ito sa kanilang kasamaan. At tiniyak ni Pablo, gagamitin niya ang kanyang kaloob ng Diyos na otoridad bilang apostol upang makitungo sa kanila ng mabagsik. Dito ay tinutulan niya ang pagdududa ng mga taga-Korinto tungkol sa kanyang otoridad sa pamamagitan ng pagtukoy na habang si Kristo ay ipinako sa krus dahil sa kahinaan, siya ay nabubuhay ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At ang parehong kapangyarihan na iyon ay ipapakita sa pamamagitan ni Pablo sa kanyang mga aksyon. Ipinapaalala din niya sa kanila na bawat bagay ay dapat itatag sa pamamagitan ng patutuo ng 2 o 3 saksi.
habang naghahanda siyang ipatupad ang disiplina sa simbahan. Ngayon po ay nasa bahagi na tayo ng Kabanatang 13, mga talatang 5 hanggang 10. Simulan natin sa talatang 5 hanggang 6 ang ating unang punto. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Ngunit ako'y umaasa na kami ay inyong matatagpuang hindi nabigo. Pananalitang may pangaral. Sa pagsisimula, ano ba ang ibig sabihin nitong talatang 5? Sa pag-asam ng paghatol sa kanila ni Apostol Pablo, ay nanawagan siya sa mga sinulatan niyang mga mananampalataya na Kristiyanong mambabasa na siyasatin o suriin nila ang kanilang sarili upang matiyak na ang bawat isa sa kanila ay namumuhay o lumalakad sa pananampalataya kay Jesucristo. Kung matatandaan ninyo, ipinadama kay Apostol Pablo na sinusuri nila siya. Ngunit inikot niya ang mga talahanayan at hinamon ngayon silang subukin nila ang kanilang sarili. Ang salitang siyasatin, ang salitang subukin dito ay ang pinaka-idinidiin sa talata na ito ng 5. Ang pagsubok na ito sa kanilang mga sarili ay siyang maaaring hahadlang sa posibleng mangyayaring pagdisiplina sa kanila ni Pablo, sapagkat sabi nga ni Pablo sa nauna niyang sulat, sa unang Korinto pa lang, Kabanatang 11, talatang 31 ay ganito, subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahahatulan. Naniniwala si Apostol Pablo na si Jesucristo ay gumagawa sa bawat isa sa kanila, maliban kung sila ay nabigo sa pagsubok na ito. Sa kasong iyon ay may ilang pagdududa kung sila ba ay namumuhay o lumalakad sa pananampalataya kay Kristo. Kaya nga ginamit yung salita sa huling bahagi ng talatang 5, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Sapagkat kung sa panig ni Pablo ay siya mismo ang nagsasabing lumalakad siya sa pananampalataya. Kaya napakalinaw ng kanyang sinasabi sa huling bahagi ng sumunod na talatang 6, ngunit ako'y umaasa na kami ay inyong matatagpuang hindi nabigo. Ang talatang ito ay maaaring sa una ay tila nagsasalita tungkol sa pagkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan ng isang tao mula sa kanyang mga gawa. Gayunpaman, hindi ang katiyakan ng kaligtasan ang itinataguyod ni Pablo dito o saan man sa kanyang mga isinulat. Malinaw dito ay sinulatan niya ang mga tunay na mananampalataya na ito ay kung ating titingnan pa lamang sa entrada ng 2 Korinto, Kabanatang 1, talatang 1, talatang 21, talatang 22. Si Pablo na apostol ni Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kasama ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Subalit ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa amin ay ang Diyos. Inilagay rin niya ang kanyang tatak sa amin at ibinigay sa amin ng Espiritu
sa aming mga puso bilang paunang bayad. Ngayon ay sinasabi niya sa kanila, suriin ang kanilang mga gawa upang magkaroon ng katiyakan na sila ay nakararanas ng pagbabanal na gawa ng Diyos, na sila ay lumalakad sa pananampalataya na may pagsunod. Ang tanong ni Pablo ay kadalasang binibigyang kahulugan patungkol sa pangangatwiran sa katayuan o posisyon. Sila nga ba talaga ay mga Kristiyano o hindi? Ngunit mas malamang na ang sinasabi nito ni Pablo ay tungkol sa praktikal na pagbabanal. Practical sanctification. Talaga ba na ipinakita nila na sila ay nasa pananampalataya? In 1 Corinthians 16:13, magmatyag kayo. Manindigan kayong matibay sa pananampalataya. Magpakalalaki kayo. Magpakatatag kayo. At tunay nga ba na si Kristo ay nasa kanila sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa kanyang kalooban? Ang manindigan sa pagsubok ay ang paggawa ng matuwid sa harapan ng Diyos, sang-ayon sa kanyang mga salita. Samantala, ang mabigo ay ang pagiging masuwayin naman sa Diyos at sa kanyang mga katuruan. Nabubuhay nga ba talaga sila bilang Kristiyano? Ito rin ang mainam na itanong natin sa sarili natin ngayon. Ulit-ulitin natin yan. Araw-araw. Nasa trabaho tayo, o nasa tahanan tayo, o saan tayo naroroon. Nabubuhay nga ba talaga tayo bilang tunay na Kristiyano? Namumuhay ba talaga tayo sa pamamaraan ni Hesukristo na nakikita sa ating pag-uugali at gawi bilang Kristiyano? Kaya medyo nag-isip ako, Kuya Ian, pagkatapos ng Christmas party. Iba kasi itsura ko dun . Sabi ko, Lord, meron pa ba akong lakas ng loob tumayo doon? Pagkatapos ng lahat ng yon. Tutuloy ko lang. Pagkatapos ng 12 kabanata, kung saan tinatanggap ni Apostol Pablo ang kanilang pagiging Kristiyano para sa mga pinagkalooban nito, ngayon lang ba niya hiniling sa kanila na tiyakin na sila ay ipinanganak na muli sa Espiritu? Ngayon lang ba hilingin ni Pablo na born again ba kayo? Ang isang bagay na higit sa lahat na binibigyan diin ni Calvin ay hindi tayo dapat tumingin sa ating sarili para sa katiyakan, sapagkat ang katiyakan natin ay kay Kristo. Sa verse 3, pinahiwatig ni Apostol Pablo ang ilan sa mga taga-Korinto ay naghanap ng katibayan, the document, na si Kristo ay nagsasalita kay Pablo. Pagkatapos sa talatang 5, ibinaling ni Pablo ang mga talahanayan sa kanila at hinahamon silang patunayan ang kanilang mga sarili. Dokimadso, pass the test. Pakitanong nga ang katabi mo, pumapasa ka ba sa pagsubok? Katulad po ba tayo nung barya na ginagawa nung Dokimos, na kapag tiningnan mo yung mukha mo doon sa barya ay malinaw na malinaw? Yung buhay ba natin ngayon, kung susuriin natin, nagiging kalarawan na ba ni Kristo? Saan na kaya tayo doon? Ang hirap. Ang hirap. It's all by God's grace.
I like the name of this church, Grace Fellowship Church. Ang kinu-question ng ilan sa mga taga-Korinto ay hindi ang kaligtasan ni Pablo. Ano? Kinu-question ang kanilang pagpapakabanal, hindi ang kanilang kaligtasan. Kahit na hiniling ni Pablo sa mga taga-Korinto na suriin ang kanilang layunin ng panindigan kay Kristo, ang kanyang mga pahayag ay nakaayo sa paraang alam niyang walang posibilidad na sila ay hindi pa rin nabubuo. Hinihiling niya sa kanila na suriin ang kanilang sarili, hindi dahil sa pag-aalinlangan niya sa kanilang kaligtasan. Hindi niya nasabi ni Pablo, natusan ko kayong suriin ang inyong mga sarili kasi kaduda-duda ang salvation nyo. Hindi. Kundi dahil lubos siyang nakatitiyak sa kanilang kaligtasan. Minsan ganun talaga Malinaw ang assurance of salvation. Yung pamumuhay araw-araw, sala. Parang hindi magkatugma. Ang katiyakang iyon ay bumuo ng isang hindi maikakaila na pundasyon para sa kanyang paghamon sa ikalawang bahagi ng verse 5. Ang verse 5a ay higit na nauunawaan kapag inilagay sa konteksto ng kanyang pagtatanggol sa sarili sa buong liham. Ang logic ng argumento ni Pablo ay nakaka-encourage kung ang mga taga-Korinto ay nagnanais ng patunay kung ang ministeryo ba ni Apostol Pablo ay mula kay Hesukristo. Dapat nilang tingnan mismo ang kanilang mga sarili at hindi siya. Kakaiba itong mga taga-Korinto na ito. Yung nag-evangelize sa kanila, yung naglapit sa kanila kay Kristo, yun ang inaaway nila ngayon. At yun ang pinagdududahan nila, anong klaseng mga Krisyano to? Sana hindi tayo ganun sa pastor natin. Pagkatapos nating makilala si Kristo, turuan tayong sumunod kay Kristo, sinusungay natin. Andyan pa po ba kayo? Hindi ako nagagalit. Sumisipa lang yung 120. Traffic doon sa lugar ni Pastor George, grabe. Ibang klase talaga yung kalamba na yan. Yan. Again, mga kapatid, bilang patunay, si Pablo kasi naglingkod sa kanila para ibahagi ang ebanghelyo. Si Pablo ang nag-evangelize sa kanila. Bakit ngayon pinagdududahan nila si Pablo? Huwag niyong gagawin kay Pastor George yan. Huwag niyong gagawin kay Pastor Rico yan. At bilang patunay, kunin ko na lamang ang sinabi ni Pablo sa sinabi niya sa mga Gawa, chapter 18, verse 5, 11 and 11. Sabi doon, nang Silas at Timoteo ay dumating mula sa Macedonia, si Pablo ay naging abala sa pangangaral at pinatutuhanan sa mga Hudyo na ang Kristo ay si Jesus. Verse 11, at siya'y nanatili roon ng 1 taon at 6 na buwan na itinuro sa kanila ang salita ng Diyos. Wow! Binigay ni Pablo yung sarili niya. Ito, inaaway siya. At may mga sumampalataya na naligtas. Gawa chapter 18 verse 8. At si Crispo, ang pinuno sa sinagoga, ay nanampalataya sa Panginoon, kasama ang kanyang buong sambahayan. At marami sa mga taga-Korinto, dahil sa pakikinig kay Pablo, ay nanampalataya at nabautismuhan. Pangklase. Walang saan man sa Biblia na hinihiling sa isang Kristiyano na suriin ang kanyang pananampalataya o ang kanyang buhay upang malaman kung siya ay isang Kristiyano. Siya ay sinabihan lamang tumingin sa labas ng kanyang sarili kay Kristo, lamang para sa kanyang katiyakan na siya ay isang Kristiyano. Kristiyano ba ako? Tumingin tayo kay Kristo.
Yung buhay ba ni Kristo, yun din po ba ang buhay natin? Yung ugali ba ni Kristo, yun din ba ang buhay natin? Huwag po kayong titingin kay Pastor Peter, hindi siya perfect. Si Kristo ang standard. Amen po ba? Laging titingin kay Kristo. Nasaan si Kristo? Diyan sa hawak mong Biblia. Kaya, umatin ka palagi ng Bible study. Umatin ka ng wog. Tama ba? Umatin ka ng mo. PDF. Nako, napakasagana ng pagpapakain sa inyo ng inyong simbahan. Hindi natin makikilala si Kristo kung hindi tayo tutunghay sa Kanyang mga salita. Gayunpaman ang mga Kristiyano ay madalas na sinasabihan na suriin ang kanyang pananampalataya at buhay upang makita kung siya ay lumakad sa pakikisama at sa pagsunod sa mga katuruan ng Diyos. Kung kaya't sa halip na isang pagbabanta, yung hamon ni Pablo sa taga-Korinto, sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, ay isang paalaala tungkol sa tunay na marka ng ministeryo ng isang Kristiyano. Alam po ninyo, ang naging panukat ng ministeryo ni Apostol Pablo ay ang mga tao. Ito ang mga mananampalataya sa Korinto. Gayon din ang mga nasa Efeso. Gayon din sa Pilipos at iba pang mga lungsod kung saan siya dinala ng Diyos para magministeryo. Ang walang hanggang tinubos na mga taong Kristiyano ay ang patunay ng kaniyang pagiging apostol ni Kristo. Mga kapatid, sa liwanag ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagpapaunawa sa atin ng banal na Espiritu, tayong mga naninindigan na tunay tayong Kristiyano, balikan natin ang ating tungkulin bilang individual na Kristiyano. Uulitin ko po, balikan natin ang ating tungkulin bilang individual na Kristiyano. Ito ay ang matapat nating pagsusuri. Matapat nating pagsusuri sa ating pamumuhay, Kristiyano sa araw-araw. Huwag po nating susuriin yung iba. Okay? Huwag niyong tingnan ang kahinaan ni Kuya Shad. Tingin po tayo sa ating sarili. Huwag tayong masanay na may ibang tao pang hahatol sa atin. Amen. Ang malungkot nito, baka nga ang masaklap, yung mga hindi pa mananampalataya, ang makakapuna ng ating pag-uugali at gawin na hindi nararapat sa isang mananampalatayang Kristiyano na katulad natin. Suri tayo ng suri. Sa iba, tayo pala din natin nasusuri ang ating sarili. Tayo muna. Ano po prinsipyo dito? Ang Kristiyano na nasa proseso ng pagbabanal ay hindi kinaliligtaan ang kahalagahan ng pagsusuri sa sarili upang matiyak na ang kanyang pananampalataya ay tunay at mapatunayan na si Jesucristo nga ay tunay na kaisa-isang Panginoon sa kanyang buhay. Ang hamon, bilang Kristiyano, para saan ka? Para saan tayo nagiging porsigido? At saan sa palagay natin patutungo ang pagsisikap nating ito? Porsigido pa ba tayo sa gawaing may kabanalan? Porsigido pa tayo sa pagsasanay sa kabanalan? Maganda yun, yung nag-gym ka, may muscle ka, may biceps ka, may triceps ka, at kung ano-anong mga seps.
Pero may mas malaking pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan. Yung triceps mo, yung biceps mo, pag umabot ka ng 65, lupyat na yan. Pero yung espiritu mo, buong buo, buhay na buhay. Andiyan pa kayo, kapatid? Magsanay tayo sa kabanalan. Yun ay may halagang pangwalang hanggan. So tapos na tayo sa unang talata. Salamat sa Diyos. Tinuturuan tayong maging responsableng Kristiyano. Maging maagap sana tayo sa pagsusuri ng ating pamumuhay o lakad bilang Kristiyano. Ngayon kung masumpungan natin na nasa tamang pananampalataya pa rin tayo, magpakumbaba, magpasalamat, at patuloy na lumago at mamunga. Ngayon naman, kung masumpungan natin na tayo ay nalilihis na. Yan, hindi na natin ng Bible study, nag-i-enjoy na tayo Netflix. Simba, 1.5 oras, naiinip Netflix, 8 oras. Binabayaran para magpuyat at maubos ang dugo. Anong klaseng pag-iisip yan? Mga kapatid, magpakumbaba. Kung nasumpungan nating nalilihis na, uhuwad na talaga. Magpakumbaba, magsisi, hingi ng awa ng Diyos. Makinig at sumunod sa Kanyang sinasabi, sa Kanyang mga salita. Tiyak ako, bibigyan Kanya ng matapat na magbabahagi sa iyo ng tunay na ebanghelyo. Si Brother Christian yun. Ngayon, kung magmamatigas ka, kung magmamatigas tayo, alam na natin ang ginagawa ng Diyos sa mga damo. Inihiwalay sa mga trigo. Alam na natin ang ginagawa ng Diyos sa mga kambing. Inihiwalay sa tupa. Alam na natin ang mga Kristiyanong nagpapasaway kung anong ginagawa ng Diyos. Maagang binabiyahe. Walang late dawn. Ngayon, ituloy pa ba natin ito? Yes. Verse 6 pa lang po tayo. Ngunit ako'y umaasa na kami ay inyong matatagpo ang hindi nabigo. Ano naman po ang ibig sabihin ni Pablo sa talata na ito ng 6, mga minamahal kong kapatid? Dito po ay ginamit ang salitang diskwalipikado o nabigo sa pagsubok. Isinalin ang salitang Griego na adokimos. Ad-a means nothing. Ibig sabihin, adokimos, disqualified. Na saan man sa bagong tipan ay tumutukoy sa mga Kristiyano. Walang iniwan ito sa mga sinabi ni Pablo sa unang sulat, sa unang Korinto, kabanatang 9, talatang 27. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Hinamon ni Apostol Pablo dito ang kanyang mga mambabasa na mapagtantunawan nila na hindi siya nabigo sa pagsubok, sapagkat siya ay namumuhay o lumalakad ayon sa pananampalataya kay Hesukristo. Mga kapatid, pinakamabuti na pagtuunan natin ng pansin ang pananatili sa pagsasabuhay ng mga katotohanan mula sa banal na kasulatan kaysa pagsisikap nating mapaganda ang ating mga reputasyon sa mga tao. Nakakapagod yun. Yung ikaw lang sa sarili mo ang gumagawa para mapaganda yung reputasyon mo. Pero anong sikreto nating mga Kristiyano? Kahit hindi maganda ang mukha natin, maganda pa rin ang ating reputasyon at integridad. Manatili sa pagsunod sa salita ng Diyos.
Tandaan, ang mabuting patotoo ng isang Kristiyano ay nakapundar sa kapangyarihan ng tunay na ebanghelyo. Pakitanong ngayon ang katabi mo, tama ba ang gospel mo? Kasi kung tama yan, mababago tayo. Kung tama yan, titino tayo. Hindi man bigla, pero at least, sin less and less and less and less. Sa paraang ito, lalakas ang simbahan. Sa pananampalataya at di maglalaon ay mararamdaman ng nadidilimang komunidad ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Nawa mga kapatid, dama ng community natin ang impact natin bilang Kristiyano. Sorry to say, hindi sana impacto ang dating natin sa community natin. Ang simbahan na tinutukoy ko ay tayo. Tayo yun. Kaya kung naririto ka, hindi ka papakabilang sa simbahan ng Panginoong Hesukristo, kailangan mong malaman ang magandang balita ni Kristo tungkol kay Kristo. Kailangan makasampalataya ka kay Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kinakailangan makamit mo ang kaligtasang espiritual. Seselyuhan ka at ikaw ay ibibilang ng Diyos sa kanyang simbahan. Malapit nang bumalik si Kristo. Sinong babalikan niya? Hindi yung maganda mong kumpanya. Ang babalikan niya, Grace Fellowship Church. Church! Church ang babalikan niya. Ano po ang prinsipyo? Ang sino mang walang pag-aalinlangan at takot na magsusuri ng sarili ay siyang kahahabagan ng Diyos na makakatuklas kung tunay nga ba na siya ay kay Kristo o nasa prinsipe pa ng kadiliman na ito. Ang hamon, habang sinusuri natin ang ating sarili ngayon sa tulong ng banal na Espiritu, sa liwanag ng katotohanan ng Diyos, na ng salita ng Diyos, ano na ang nakikita nating bunga at ano ang sinasabi nito tungkol sa ebanghelyo na tinanggap natin. Babalik po yan sa gospel na tinanggap natin. Tapos na po tayo sa unang punto. Nawa ay hindi lamang natin natuklasan kung nasa pamumuhay pananampalatayang Kristiyano pa ba tayo o hindi. At ang lalong pinakamahalaga, ay natuklasan natin kung tunay nga ba na si Jesucristo ay nasa atin o wala tayong kaugnayan kay Kristo. Dalawang bagay yon. Nasa tama pa ba tayong pananampalataya? Pangalawa, nasa tama pa ba tayong Kristo? Baka ibang Kristo yang sinusunod mo. Yung may mga senyas na ganon, ganon. Galing po ako doon. Bigo ako doon. Hindi ako napunta doon, pastor. Hindi nga. Sa cellphone naman. Punta tayo sa verse 7. Hanggang dito. Subalit nananalangin kami sa Diyos na kayo'y huwag gumawa ng anumang masama. Hindi upang kami magmukhang nakapasa sa pagsubok, kundi upang inyong magawa kung ano ang mabuti, bagaman kami ay nagmistulang mga nabigo. The second point, pananalitang may panalangin. Kanina, pananalitang may pangaral. Pananalitang may panalangin. Dito po sa Kabanatang 13, talatang 7 ay sinasabi na ang pinakadakilang hangarin ng apostol ay ang pagsunod at kabanalan ng kanyang mga mambabasa. Ito ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa kanyang sariling pagpapatunay. Kasing halaga sa sinabi niya sa talatang 6, ngunit ako'y umaasa
na kami ay inyong matatagpuang hindi nabigo. Tama nga na mas dapat na mas matimbang yung ating pananalangin ng pagmamakaawa sa Diyos, na huwag tayong makagawa ng masama, kaysa hilingin natin sa Diyos na hindi tayo tulutang magdusa ng kasamaan sa mundong ito. Binibigyan diin sa atin sa talata na ito ng 7, na binibigyan diin ng talata na ang prioridad ay hindi ang sariling reputasyon. Bagamat hindi naman masama ito, ngunit ang pangako nating mga mananampalatayang Kristiyano ay sa paggawa ng kung ano ang matuwid sa harapan ng Diyos. Yamang tayo ay pinaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, mahalaga na maging pangunahin sa ating mga Kristiyanong simbahan ang pagtutok sa tunay na pagsisisi at pagpapanumbalik ng relasyon ng mananampalataya kay Kristo. Ito ang isang layunin kung bakit mayroon tayong pinaiiral na ministeryo ng pagdidisiplina sa simbahan. Nang sa gayon ay upang pasiglahin ang kamalayan ng pagtalikod sa kasalanan. Pasiglahin ang kamalayan ng pagtalikod sa kasalanan patungo sa paglagong espiritual, na ang kauwian naman ng lahat ng ito ay malusog na relasyon. Una, kay Kristo. Ikalawa, sa magkakapatid kay Kristo. Sa kapatid kay Hesukristo, sapagkat tandaan natin na bagaman hindi naman tayo moralista, mayroon pa rin tayong moral na responsibilidad na huwag maging tagapagtaguyod ng kasamaan. At sa halip ay tinawag na tayo na mamuhay ng marangal bilang taong pinaging matuwid kay Kristo. Ano po ang prinsipyo natin dito? Ang pinakamahalaga para sa tunay na Kristiyano ay ang pagsang-ayon ng Diyos sa bawat ninanais at ginagawa niya. Kahit pa nangangahulugan ito ng hindi niya pagkapasa sa pamantayan ng sanlibutan na ito. Bakit? Lahat ba natutuwa na naging totoong Kristiyano ka? Baka nga mas maraming hindi natutuwa eh. Ang ibig bang sabihin nun, ayaw mo nang maging Kristiyano? Ang standard natin palagi, mga kapatid, ano ba yung sinasang-ayunan ng Diyos? Ano ang hamon? Paano mo tinitiyak na naaayon sa iyong mga kilos? Paano natin tinitiyak na naaayon sa ating mga kilos at motibo sa mga pamantayan ng Diyos? At kung natuklasan nating nasa labas na tayo ng pamantayang ito, ano na ang ating panalangin at gagawin? Wala na tayo sa standard ng Panginoon. Namumuhay na tayo, relasyon natin sa kapwa natin, labas na sa salita ng Diyos. Pagtrato natin sa sarili natin, labas na sa salita ng Diyos. Pagtrato natin sa Diyos, labas na sa salita ng Diyos. Pagtrato natin sa mga taong labas na sa salita ng Diyos. Pag na-realize natin yan, ano na ngayon ang prayer natin? Ano na ang gagawin natin sa susunod? Muli mga kapatid, bagaman may kahirapan, mas mahalaga pa rin na mapili natin ang manatili sa pamantayan ng Diyos kaysa kaluguran ng tao. Totoo naman talaga na kailangan nating maging maingat sa ating pamumuhay upang hindi masira ang ating patotoo. Importante sa atin ang ating testimony bilang isang Kristiyano.
At higit sa lahat ay hindi mapulaan si Kristo at ang magandang balita. Subalit kung ipaprioridad natin ang pananatili sa katotohanan, magagawa nitong maprotektahan ang ating kredibilidad at integridad sa harapan ng Diyos. Ngayon, puntahan natin ang talatang 8 hanggang 10 at dito po tayo magtatapos. Tagda, Pastor, tapos na? Hindi, mahaba po to. Sapagkat kami walang magagawang anuman laban sa katotohanan, kundi tanging para sa katotohanan. Sapagkat kami natutuwa na kami mahihina at kayo'y malalakas. At ito naman ang idinadalangin namin na kayo ay maging sakdal. Kaya't isinusulat ko ang mga bagay na ito samantalang ako'y wala pa sa inyo, upang kapag ako ay dumating, ay hindi na ako kailangan maging mabagsik sa aking paggamit ng kapamahalaang ibinigay sa akin ng Panginoon para sa ikatatag at hindi sa ikawawasak. Kala natin ang bagsik ni Pablo, no? Pero mabait din pala talaga siya. Point number 3, pananalitang may kaaliwan. Yan, pananalitang may pangaral, pananalitang may panalangin, pananalitang may kaaliwan. Hindi lang puro tayo pananalita. Sabi po sa verse 8, no? Hindi napipinsalang katotohanan. Sapagkat kami walang magagawang anuman laban sa katotohanan, kundi tanging para sa katotohanan. Sinasabi dito sa chapter 13 verse 8 na hindi maaaring dalhin ni Pablo ang kanyang sarili na gumawa ng anumang bagay na makakasama sa katotohanan, kahit na gawin pa niya na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang pagtataguyod ng katotohanan, halimbawa ang ebanghelyo, ay ang kanyang dakilang ambisyon. Kahit na ang ibig sabihin nito ay itinuring siya ng ilan bilang isang huwad na apostol na nasabi nga niya sa naunang talatang 7. Subalit nananalangin kami sa Diyos na kayo'y huwag gumawa ng anumang masama, hindi upang kami magmukhang nakapasa sa pagsubok, kundi ang inyong magawa kung ano ang mabuti, bagaman kami nagmistulang mga nabigo. Ang pagkilos na ito para sa katotohanan ay kasama ang paghatol sa mga taga-Korinto. Kung kinakailangan, tulad ng nabanggit sa naunang talatang 2, na aking binabalaan ng mga nagkasala noong una at lahat ng iba pa, at binabalaan ko sila ngayon habang wala pa, gaya ng ginawa ko nang ako'y kaharap sa ikalawa kong pagdalaw, na kapag ako'y muling dumating, sila ay hindi ko napagbibigyan. May ultimatum na si Pablo. Mga kapatid, ang mga tunay na miyembro ng simbahan na nakapundar kay Hesukristo ay dapat manindigan para sa katotohanan at hindi para hamakin o maging kalaban ito. Samantala ang mga pinuno, tagapangasiwa at mga manggagawa ay dapat kumilos ng may integridad para sa espiritual na kapakanan ng buong kongregasyong Kristiyano. Sa prinsipyo, walang sinumang tunay na Kristiyano na humahadlang, humahamak at lumalaban sa katotohanan ni Kristo. Ang gumagawa lang niyan ay kaaway ng Diyos. Tanungin mo na yung katabi mo, gustong-gusto mo pa rin ba ang katotohanan kahit masakit? Yan. Kasi kung ayaw mo na, gumaganon ka na. Sa atin, masakit ang katotohanan, tinitiis natin yun. No? Parang nung maliit pa tayo, hindi pa ban ang mertayolet. Pag nagasgas yung tuhod, bubuhusan ng mertayo. Ngayon, panglinis na lang yata ng kuko yun. Oh, pastor, nagpipedicure ka? Hindi po. Marami akong miyembro na marunong mag-pedicure at manicure na bina-Bible study. Mga babae po sila, hindi lalaki. Sorry. Okay. Nawa, natagpuan natin ang ating sarili sa mga oras na ito
na hindi tayo kalaban ng katotohanan ni Kristo. At kung nasa kalagayan man tayo na kinakalaban natin ang katotohanan na mula kay Kristo, ito ay maituturing na pakikipaglaban natin sa Diyos. Sa kalagayan na ito, magmadali kang dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin may kapakumbabaan dahil nanganganib ka. Tandaan, hindi tayo magtatagumpay laban sa Diyos. Sumuko ka na. Hindi tayo mananalo laban sa Diyos. Kahit saan ka bumiyahe, babalik at babalik ka sa harapan ng Diyos. Huwag mo nang hintayin magkasakit ka ng malubha. Huwag mo nang hintayin na may mangyari pa sa iyong hindi mo magugustuhan bago ka magbalik loob kay Kristo. Pwede naman ngayon. Pwede naman na ngayon. Ngayon, hindi tayo magtatagumpay laban sa katotohanan ng Diyos. Puntahan natin ang verse 9. Unti na lang. Sapagkat kami natutuwa kung kami mahihina, sabi ni Pablo, at kayo na may malalakas. At ito naman ang idinadalangin namin na kayo ay maging sakdal. B, hindi napaparusahan ng kabutihan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ito ay nakakabuti. Verse 9, sapagkat kami natutuwa kung kami mahihina at kayo'y malalakas. At ito naman ang idinadalangin namin na kayo ay maging sakdal. Dito po sa chapter 13 verse 9, sinasabi ni Pablo na ang dakilang apostol ay masaya na nagmagmukhang mahina kung sa pamamagitan ng kahinaang iyon, ang kanyang mga disipulo ay maging malakas at mature o maging ganap. Sabi sa Colossians 1:28, siya ang aming ipinahahayag na binabalaan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Bagay na higit na makakabuti sa iba. Mga kapatid, ang mga namumunong tagapaglingkod ni Hesukristo sa kanyang simbahan, the leaders, servant leaders, ay dapat magsanay sa isang uri ng paglilingkod na hindi umaasa sa sariling kakayanan. Kahit na ito ay nangangahulugan ng pangmamaliit ng sanlibutan at ang mga tiisin na nararanasan alang-alang sa kapakanan ng paglago ng kongregasyon. Maraming nagtatanong sa akin, paano mo kinakaya, Pastor, yung mga Bible study mo, tapos yung marami mong preaching? Sabi ko, di ko alam. Titiwala lang ako sa Panginoon. Etong mensahe na ito, pangatlong preaching ko na to. Saan ako humuhugot ng lakas? Sa Panginoon. Kaya masayang-masaya ako pag naitawid ko ang isang buong linggo. 21 face-to-face Bible study and 13 online, 3 worship services. Kung ako lang, di ko kaya yun. It is God Himself. Huwag tayong umasa sa sarili nating kakayahan. Kahit na ito ay nangangahulugan ng pangmamaliit ng sanlibutan at mga tiisin na nararanasan, alang-alang sa kapakanan ng paglago ng kongregasyon. Dapat lamang tayong umasa na tumawag sa atin at nagtalaga sa Kanya sa paglilingkod sa simbahang Kristiyano. Samantala, ang mga miyembro naman ng simbahan ay dapat magsikap din, please. Magsikap din para sa espiritual na kapanahunan at pagiging ganap kay Kristo. Isang proseso na kinapapalooban ng parehong pagpupursigi ng simbahan at ng biyaya ng Diyos. Hinihikayat nito ang komunidad na maging ganap, na nangangahulugan ng pagiging matatag, maayos,
at maibalik sa wastong kaayusan at gawain. Kung paanong ang mga pinuno, the servant leaders, the elders, the pastors, ay handang magtiis ng kahirapan, alang-alang sa espiritual na kalusugan ng simbahan. Yun ang tinitingnan ng elder ninyo, yung inyong spiritual health. Tayong mga miyembro ay huwag nating isawalang halaga yung pagsisikap ng mga tapat na lingkod na ito. Si Ate Tiffany, dami-daming trabaho sa radio station. I-extend pa niya yung sarili niya, babanatin niya. Tutugtugan niya kayo ng maganda. I-research pa niya yung kakantahin na yan at sisiguraduhin tama yan, biblical yan. Bigyan niyo po yun ng halaga, alang-alang sa inyong espiritual na kalusugan, alang-alang sa kapurihan ng Panginoon. Prinsipyo. Matatagpuan ng isang mananampalatayang Kristiyano ang tunay niyang kalakasan sa panahon ng kanyang pagdepende sa Diyos lamang at hindi sa kanyang sarili, maging sa kapangyarihan ng hinatulan na sanlibutan na ito. Ang hamon ngayon sa atin, paano mo hinaharap ang iyong espiritual na kahinaan? Pakitanong nga ang katabi mo, mayroong ka ba nun? Pag sumagot siyang wala, magtaka ka. Dapat hindi na siya dito. Doon na siya. Lahat tayo may espiritual na kahinaan. Nasa proseso pa tayo ng pagbabanal ng Diyos. Amen po. Andyan pa ba kayo? O gusto niyo nang matapos to? Tapos na po tayo sa ika-4 na punto. Nawa laging maisip at tanggapin ang katotohanan na pinakatama pa ring magdepende sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos sa larangan ng ating pagsunod at paglilingkod. Kahit pa tayo ay akusahan ng sanlibutan na ito na isang mahinang nilalang. Ang totoo nito, hindi tayo ang unang inakusahan ng sanlibutan tungkol sa katotohanan na mahinang nilalang o mahinang persona. Alam natin na ang pagkabayubay ni Kristo Jesus sa krus, kinilala ng sanlibutan at maging ng makasanlibutan na si Kristo ay mahina. Subalit kapwa natin alam na siya ang pinakamalakas. Dahil pinasan niya ang kasalanan ng buong sangkatauhan. Ngayon naman po, puntahan natin ang verse 10. Last na to. Kaya't isinusulat ko ang mga bagay na ito, samantalang ako'y wala pa sa inyo, upang kapag ako ay dumating, ay hindi na ako kailangan maging mabagsik sa aking paggamit ng kapamahalaang ibinigay sa akin ng Panginoon para sa ikatatatag at hindi sa ikawawasak. Again, mga kapatid, pananalitang may kaaliwan. Hindi napipinsalang katotohanan, hindi napaparusahan ng kabutihan. Ito kasi ay nagpapanauli, nagre-restore. Ano po ang ibig sabihin ng verse 10? Nais niyang ang kanyang paglayo sa mga taga-Korinto ay makabawa sa kanyang mabigat na payo. Gayunpaman, kung ito ay kinakailangan, siya ay makikitungo sa kanila ng personal sa pamamagitan ng paggamit ng apostolikong otoridad. Ang ilang pagkawasak sa pamamagitan ng paghatol sa makakasalanang pag-uugali ay maaaring kailanganin bago magpatuloy ang pagtayo ng simbahan sa Korinto. Tama naman yun. Habang itinatayo ang church, huwag mo nang payagan na umiral ang mali. Sirain mo na agad yon. Tunay nga na si Apostol Pablo, nagsusulat siya ng matalim na pananalita sa kanyang hatol upang hindi niya kailangang kumilos ng mabagsik.
Ang talatang yan ay naghahatid sa isang konklusyon sa seksyon ng sulat na nagsimula sa kabanatang 10, talatang 1. Sabi sa 2 Korinto, 10:1, ako mismong si Pablo ay nananawagan sa inyo sa pamamagitan ng kapakumbabaan at kaamuan ni Kristo. Ako na sa mukhaan ay mapagpakumbaba kapag kasama ninyo, ngunit matapang sa inyo kapag malayo. Si Pablo ay inaakusahan ng pagiging matapang at nakakatakot kapag wala ang kanyang presensya na kasama ng kanyang kinakausap. Ibig sabihin, mas lalo siyang natatakot kapag nagsasalita sa kanyang mga sulat. Mas nakakatakot siya kapag sumulat. Ngunit mahina o maamo naman siya at hindi nakakapinsala kapag naruroon na kasama nila sa harapan. Bang klase. Sa kabuuan, mga kapatid, sinasabi na ang otoridad ni Pablo na nagmula sa Panginoon ay nilalayon nito na patatagin ang mga mananampalataya, hindi para sirain sila. Uulitin ko po, ang purpose, patatagin sila, hindi para sirain sila. Sumulat siya sa mga taga-Korinto habang hindi nila kaharap siya upang ang kanyang mga salita ay mag-udyok sa kanila na itama nila ang kanilang sariling paggawi na magbibigay daan sa kanya upang maiwasan ang paggamit ng mabagsik na disiplina na maipapataw sa kanyang pagdating. Una, mga kapatid, na ang mga pinuno ng simbahan ay dapat na may pananagutan para sa kanilang otoridad. Na ginagamit ito para sa pagpapanumbalik sa halip na maging mabagsik o marahas na disiplina. Gamitin natin yung authority natin mula sa Diyos for restoration. Palagi nga nasa utak natin ay constructive, hindi distraction. Ikalawa, sa panig ng mga miyembro ng simbahan, na ang mga miyembro ng simbahan na katulad natin ay dapat handang magsuri ng sarili at magpatuwid sa mga namumuno sa atin kung ito ba ang kinakailangan upang ang simbahan ay patuloy na lumago at manatiling maging matatag sa pananampalataya. In principle, lahat ng otoridad sa loob ng simbahan, Kristiyanong simbahan, Kristiyanong biblikal na simbahan, lahat ng otoridad sa loob niyan, lalo na sa gawain ng pagtutuwid at pagdidisiplina, ay dapat gamitin ng eksklusibo para sa pagpapatibay ng mga mananampalataya at hindi para sa pagkawasak ng buhay ng mga tinubos ni Kristo. Si Kristo ang tumubos. Si Kristo ang kanyang katawan at dugo ang ipinambayad yan. Tayong mga leaders, tayong mga manggagawa, tayong mga pinuno, wag naman nating wasakin at ilayo ang mga binayaran ni Kristo ng kanyang katawan at dugo. Ano po ang hamon? Bilang tagapamunong lingkod ng simbahan ni Jesucristo, paano mo tinatrato? Paano natin tatratuhin ang mga miyembro na nakagagawa ng pagkakamali laban sa Diyos at sa katawan ni Kristo? Sa kabilang banda naman, bilang miyembro na nakagawa ng pagkakamali sa harapan ng Diyos at nakapinsala sa kapatid sa Panginoon, anong pag-uugali ang nararapat nating pairalin? Sa pagtatapos po natin, may 3 po akong konklusyon. Una, magsuri tayo ng ating sarili. Kasama ako sa tulong ng Espiritu Santo at banal na kasulatan kung umaayon pa ba ang ating pamumuhay sa tamang pananampalataya na inaasahan ng Diyos sa atin. Ikalawa, subukin natin ang ating sarili. Kung si Jesucristo pa rin ba ang Panginoon na nasusunod sa buhay natin? Pangatlo,
Gamitin natin ang otoridad na nasa katotohanan para sa ikapanunumbalik at sa ikatatatag ng kapwa Kristyano sa pananampalataya kay Hesus Kristo. Magandang hapon po at salamat sa panalangin. Magdasal po tayo. Diyos na aming Ama sa langit, turuan mo kaming maging responsableng Kristyano. Tulungan mo kaming maging mapanuri. Tama pa ba ang aming lakad bilang mananampalatayang Kristyano? Si Kristo pa ba ang nasusunod sa buhay namin o mayroon ng iba? Panginoon, kung nasumpungan namin, na nalalayo na kami doon sa pamantayang biblikal, tulungan niyo kaming magpakumbaba at hanapin namin at hingin sa iyo at magmakaawa na kami ibalik mo, Panginoon, sa ayos. O Diyos, tulungan niyo rin kami. Binigyan mo kami ng otoridad, gamitin namin ito, hindi para mangwasak ng buhay ng mga tinubos ni Kristo, kundi magpanauli kay Kristo. Maging instrumento nawa kami ng katatagan at kalakasan ng iyong simbahan. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Salamat po. Ang paulit-ulit na tanong kanina, ano na? Ano na ang ating pong gagawin? Tayo po ay tumugon ng may pagpapasakop, pagpapakumbaba sa kalooban ng Panginoon. Awitin po natin ito. Your will be done, my God and Father, as in heaven, so on earth. My heart is drawn to self-exalting. Help me seek your kingdom first. As Jesus walked, so shall I walk, held by your same unchanging love. Be still, my soul. Oh, lift your voice and pray. Father, not my will, but yours be done. How in that garden he persisted, I may never fully know the fearful weight of true obedience. It was held by him alone. What wondrous faith to bear that cross, to bear my sin. What wondrous love. My hope was sure when there my Savior prayed, Father, not my will, but yours be done. When I am lost, when I am broken, in the night of fear and doubt, still I will trust in my good Father. Yes, to one great King I bow. As Jesus rose, so I shall rise in ransom glory at the throne. My heart restored, with all your saints I sing, Father, not my will, but yours be done. As we go forth, our God and Father, lead us daily in the fight, that all the world might see your glory, and your name be lifted high. And in this name we
safely home. Now as your church, we'll lift our voice and pray, Father, not my will, but yours be done. And in this name we overcome, for you shall see us safely home. Now as your church, we lift our voice and pray, Father, not my will, but yours be done. Father, not my will, but yours be done. Father, not my will, but yours be done. Para po sa ating pong paalala or announcements, para po lessons and carols, para po sa mga kabilang sa choir, meron pong practice mamaya po. Pastor Rafi. Manalangin tayo mga kapatid. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong mapagpakumbaba at hindi isang pusong mapagmataas. Na palagi kaming nasa gabay ng Espiritu Santo at bumabalik sa salita ng Diyos para saliksikin. Suriin ang aming mga sarili kung tama pa ba ang pamumuhay Kristiyano namin. Kung si Kristo pa ba ang Panginoon na sinusunod namin sa buhay na ito. Panginoon naming Diyos, sa bagay na ito ay magkakaroon kami ng malinaw na kamalayan na maitatawid namin kung ano talaga ang prioridad namin bilang isang Kristiyano. At ito nga po ay patuloy na pagkatiwalaan ng Diyos na banalin kami kahit mahirap. Kahit minsan ay masakit, subalit para sa aming ikabubuti. Hindi lamang sa kasalukuyan, kundi hanggang sa iyong muling pagbabalik. Panginoon, pagpalain niyo ang aming buhay upang maging pagpapala kami sa iba. Lalo na maging mabuting halimbawa sa mga hindi pa mananampalataya at sa mga kapatid sa Panginoon. Pagbalik namin sa aming mga opisina, sa bahay, sa aming komunidad, o saan mo mang kami ilagay, Panginoon. Nawa po, makita ng iba si Kristo sa buhay namin. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Glory be to the Father And to the